Maligayang pagdating sa Isip na Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. At bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi po, Miss Kate, at sa lahat ng kaisip na nakikinig. Ako po si Hilda, 33 years old, taga Quezon City. OFW po ako sa Qatar, caregiver sa isang Arab family. 6 na taon na din akong pabalik-balik abroad at gaya ng marami nating kababayang Pilipino, iniwan ko ang aking nanay at 2 kapatid para may maipadala, may maitulong sa pangmatrikula at may sapat na ipon kahit papano. Kung tatanungin niyo po ako kung ano ang pinakamahirap na parte ng pagiging OFW, ang lagi kong sagot, hindi pera, kundi ang lungkot ng malayo sa pamilya. At kung tatanungin niyo rin ako kung ano ang nakakatakot na naranasan ko, ito na po yun. Isang karanasang hindi ko akalaing hahantong sa pagkawala ng taong pinakamamahal ko. Pagdating ko sa Qatar, lahat bago. Ang kakaibang init, pagkain, at lengguwahe na malayo sa nakasanayan natin. Mabait naman ang employer ko, pero mahirap ang trabaho. Wala na akong oras para sa sarili. At minsan, tanging kaligayahan na lang ay makakita ng kapwa Pilipino. Kaya mabilis akong naging malapit sa mga kababayan kong sina Rowena at Cora. Pareho silang matagal na sa Qatar. Kung titingnan mo, ang gaganda ng takbo ng buhay nila. Maganda ang gamit. Madalas nakakapagpadala ng malaking halaga sa pamilya. At para bang walang problema, si Rowena ang palaging bida. Hilda, huwag mo masyadong pahirapan sarili mo sa trabaho sabi niya nang minsan habang nagkakape kami. Alam mo ba, may paraan para mapadali lahat. Hindi naman lahat ng pera galing sa dugot pawis. Anong ibig mo sabihin? May alam kaming dasal. Pero may handog, may kapalit. Pero sulit talaga. Hindi ko iyon pinansin. Inisip ko, baka biro lang. Pero ilang linggo pa lang, napapansin kong lagi silang may kinikitang extra. Kahit pareho naman kaming caregiver. Isang gabi, dinala nila ako sa isang maliit na flat sa isang liblib na lugar sa labas ng Doha. Sabi nila, may prayer circle lang. Simpleng dasal para sa swerte. Pagpasok ko, may mga Pinoy din naman. Pero hindi pala ito ang pangkaraniwang prayer meeting lang. May kandila, may kumot na itim sa mesa, at isang lalaking Arabo na parang leader. Nagsimula silang umawit ng kakaibang salita. Rowena, parang hindi ito normal. Hilda, basta sumabay ka lang. Para sa atin din to. Para hindi ka mahirapan sa buhay. Miss Kate, dun ako nakaramdam ng kaba. Pero nahihiya akong umalis. Nakisabay na lang ako kahit hindi ko maintindihan. Ang hiningi lang nila, magbigay ng personal na gamit na mahalaga sa iyo. Sabi nila, gagamitin daw ito para sa pagbukas ng daan. Nagbigay ako ng lumang relo, regalo pa ni Mama nung graduate ako. Masakit, pero sabi nila, maliit na bagay lang, may balik naman. Pagkatapos ng dasal, umuwi ako na parang may nakadikit na bigat sa dibdib. At doon, nagsimula ang lahat.
Miss Kate, sa Qatar nagsimula ang bitak sa buhay ko. Akala ko, simpleng prayer meeting o Bible study lang. Ngunit sa loob ng maliit na flat na yun, unti-unti kong napansin ang mga detalye na hindi bagay sa normal na dasal. Pagpasok namin ni Rowena at Cora, siksikan ang sala. Merong nasa 8 hanggang 10 Pinoy, may 2 Pinay na nakaupo sa sahig. May 3 lalaki sa gilid ng bintana. Sa gitna, may isang table na binalutan ng itim na tela. May puting kandila, insenso, at isang mangkok na may asin. Nakapatong sa tabi ang rosaryo at maliit na papel na may sulat. "Diyan ka, Hilda, tabi mo si Cora." Huwag kang kabahan. Pagkatapos nito, magiging magana pakiramdam mo, promise. Sino yung nasa gitna? Si Hakim. Tumutulong sa amin. Para lang itong novena, pero mas mabilis ang tugon. Pumikit ang lahat. Si Hakim ay bumulong sa wika na hindi ko kilala. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy lang. Tapos binalik niya ang usapan sa Tagalog na tunog na parang memorized. Lahat kayo may hiningi nitong buwan. Mas maayos na amo, dagdag sahod at kaligtasan. Mag-aalay tayo ng bagay na mahalaga sa inyo para maipangtali natin sa kapalaran. Nagpaikot si Rowena ng maliit na kahon. Ipinapasok ng mga tao ang tig-iisang bagay. Singsing, hair clip, panyo, litrato. Naalala ko ang relo na bigay ni Mama. Kinapa ko iyon sa bulsa ko. Doon ako natigilan. Hilda, kahit malit lang, wala namang masama. Pahinga lang yun sa bigat na dala-dala mo. Baka sa ibang araw na lang. Girl, huwag ka mahiya. Isang alay lang. Para sa'yo rin. Hinawakan ko ang relo. Mabigat. Amoy kalawang na may halong pabango pa ni Mama nung graduation. Sa huli, sumuko din ako. Inilagay ko ang relo sa kahon. Maganda yan. Lahat ng bigay. May kapalit ang dasal kapag may pinapakawalan. Miss Kate, hindi ako komportable. Pero nakisabay na lang. Lumipas ang 2 linggo, napansin kong bumuti lalo ang takbo ng buhay ni Rowena at Cora. Hilda, imagine, inayagan ako ni Ma'am umuwi ng Pinas for 10 days with pay. Dati imposible. Ako naman, nilipat ako sa family ng manager. Tinaasan ang allowance ko. Libre pa pagkain buong weekends. Masaya sila. Ngunit ramdam ko ang kakaibang pagod sa kanila kahit mukhang sapat naman ang tulog. Samantalang ako, madalas bangutin. Sa panaginip ko, may taong tumatawid sa isang mahabang kalsada. Hindi nakatingin kung may sasakyan. Diretso lang, hawak ang bag, pero walang mukha. Isang gabi, kinausap ko si Rowena sa pantry. Rowena, yung sa flat, normal ba talaga? Normal sa amin. Lahat ng OFW may paraan para hindi malunod sa problema. Sa iba, dasal lang. Sa amin may tulong. Huwag ka lang matakot. Pero bakit parang ang bigat? Simula nung nag-alay ako ng relo, minsan ganyan sa una. Exchange lang, tapos gagaan. Kapag mas malaki ang gusto mo, mas mahalaga ang iaalay. Nagkatinginan kami. Hindi ako sumagot. Parang gusto nang tumulo ng luha ko. Bumalik pa rin ako. Hindi dahil kumbinsido, kundi dahil natakot akong mapag-iwanan, Miss Kate. Ang hirap sa abroad. Kapag wala ka sa grupo, nag-isa ka. Ngayon, may bagong instruction. Dapat daw,
isulat ang pangarap sa maliit na papel. Mas mabilis ang approval kung malinaw ang pagkakasulat at klaro. Sumulat ang iba ng visa transfer, salary increase, mabait na amo. Ako, makauwi ng walang gulo. Ligtas si mama at mga kapatid. Maganda yan, pero may kulang. Ano pa po? Hilda, may dalang mabigat ang babaeng tinutukoy mo. Ang kapalaran niya ay isa-isang mas matandang babae. Kung hihingi ka ng kaluwagan sa buhay, kailangan mo rin pakawalan ang kabigatan na iyon. Natigilan ako. Anong ibig niyo sabihin na may mas matandang babae? Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan. Ikaw ang dapat nakakaalam at sa huli, may kapalit ang kagaanan. Tumingin si Rowena sa akin na parang sinasabing, "Gets mo na?" Hindi. Ayokong intindihin. Hilda, kung ayaw mo, huwag mong pilitin. Pero baka yan ang sagot para makaluwag ka. Hindi. Huwag muna. Nakatitig lang si Hakim. Hindi na niya ako pinilit. Pero sa loob-loob ko, nasagot na ang pagdududa ko. Pag-uwi, nag-video call ako kay mama. Mabait ang mukha niya sa screen. Parang naluluha. "Anak, kumain ka na. Huwag masyadong pahirapan sarili mo, ha? Magpahinga ka." "Ma, may tanong ako. Pag may alok sa'yo na parang mas madali ang buhay pero kailangan mong may isuko, tatanggapin mo ba?" "Depende. Kung mali ang kapalit, wag. Mas maluwag ang buhay kapag malinis ang konsensya." Natahimik ako. "Bakit? May problema ka?" "Wala, Ma. Namimiss lang kita." "Ako rin, anak. Huwag mong kalimutan ang relo mo, ha? Yung bigay ko sa'yo." "Nasa safe lang, Ma." Nagkibit balikat ako. Hindi ko masabing wala na. Pagka-end ng call, napaiyak ako ng tahimik. Ramdam kong may mali sa ginawa ko. Sumunod na linggo, nagulat ako. Binigyan ako ng amo ko ng dagdag na allowance. Hindi ko ito hiningi. Bigla lang. "Because you're consistent," sabi ni Madam. Dapat matuwa ako. Pero biglang sumakit ang ulo ko. Sumingit ang bangungot. Babae, tumatawid, maluwag ang kalsada, pero may paparating na bus, hindi siya tumitingin. Tumawag si Bunso mula sa QC. "Ate, napansin ko si Mama. Minsan parang tulala. Hindi naman madalas, pero minsan bangon ng bangon sa madaling araw. Nakatayo lang sa pinto." "Kamusta BP niya? Umiinom ba siya ng gamot?" "Oo, baka pagod lang. Huwag ka mag-alala." Hindi ako mapakali. Gusto kong bawiin ang relo. Gusto kong ibalik ang lahat. Isang gabi sa pantry. Hilda, may isa pang gathering bukas. Seryosong dasal para sa Big Ask. Ano yung big ask? Mas permanenteng ginhawa. Transfer, bonus, kahit small business. May kapalit? Laging meron. Pero hindi mo naman kailangan magsabi ng pangalan. Minsay sapat na ang pag-amin kung sino ang pinakamalapit sa puso mo. Doon ako nanginig. Cora, kung may bayad ng lahat, baka mas mabuting ako na lang magbayad. Huwag na lang akong humingi. Minsan, hindi ikaw pipili. Kapag kumagat na ang unang tali, may hilaing kasunod.
Hindi ko alam kung katatakutan ko o kaaawaan si Cora. Sa mukha niya, may saya, pero may pagod na parang hindi natutulog ang kanyang kaluluwa. Nagpaalam ako. Hindi muna ako pupunta. Sabay nag-offline ako sa GC. That night, nanaginip ako ng malinaw. Si Mama, tumatawid sa EDSA. Maliwanag ang billboard sa itaas, maingay ang busina. Pero parang walang tunog ang mundo maliban sa yabag niya. Pagkagising, may missed call ako kay Bunso. 3:11 a.m. Ate, okay na. Si Mama nagising lang. Lumabas ng bahay, nakatayo sa gate. Sinamahan ko pabalik. Tulog na ulit. Nilamig ako, Miss Kate. Malayo ako. Hindi ko siya mahawakan kahit anong dasal ang gawin ko rito. Isang Sabado, kumatok si Rowena sa quarter ko. Hilda, last na daw sabi ni Hakim. Kapag pumalya ka ngayon, mahirapan kang lumabas sa kabila. Sumama ka na. Ako nang bahala sa'yo. Sumama ako. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa takot na baka mas lumala pag hindi ako pumunta. Sa flat, pareho ang setup, pero may bago. Butil ng asin sa sahig, nakaikot na parang bilog. Sa gitna, may kulay itim na tela at may maliit na tasa na may tubig. Sa paligid, may 4 na pangalan sa papel. Nakatalikod ang sulat, nakadikit sa mesa gamit ang kandila. Kung talagang gusto niyong mapagaan ang bigat na dala ninyo, bitawan ninyo ang kabigatan na iyon. Hindi lang material na kagamitan ang kailangan, minsan kalinga at minsan pagmamahal. Anong ibig mo sabihin? Kung sino ang nagbibigay sa inyo ng lakas, siya rin ang pinanggagalingan ng kabigatan. Kapag ibinigay mo sa amin ang kabigatang iyon, doon aagapay ang ginhawa. Miss Kate, doon ako tumayo. Hindi ako papayag. Wala akong ibibigay na tao. Hindi mo naman kailangan sabihin ng pangalan, Hilda. Pero alam nyo kung sino sa oras na sumang-ayon ako, diba? Mama ko yan. Hilda? Kung ayaw niya, igalang natin. Tahimik ang lahat. May ilan na yumuko, ang iba ay nagkunwari na lang ng ngiti. Umuwi akong pagod na pagod. Parang bibigay na ako, Miss Kate. Sa dorm, kinuha ko ang maliit kong rosaryo at litrato namin ni Mama sa sala. Pinagdugtong ko sa scotch tape, nilagay sa ilalim ng unan. Hating gabi na nang makatulog ako. Nanaginip ako ulit, si Mama, tumatawid sa EDSA. Hindi na blanko ang mukha niya. Nakatingin siya sa akin. Walang luha, walang galit. Pero walang laman ang tingin. Pagdilat ko, 4:02 a.m., may chat si Bunso. Ate, weird si Mama. Nakatitig lang sa labas. Sa may flyover, parang may inaabangan sa kalsada. Bukas ulit tayo mag-usap, ha? Magpapaalam ako kay Madam. Uuwi ako. Tinawagan ko si Rowena kinaumagahan. Rowena, salamat sa tulong. Pero hanggang dito na lang. Uuwi muna ako ng Pinas. Sige, ingat ka, Hilda. Bakit? Wala. Kung may makita ka man sa EDSA, huwag mo nang lapitan. Bumitaw ang phone sa kamay ko. Kasi bakit EDSA ang nabanggit niya? Paano niya nalaman? Miss Kate, doon nagdesisyon ang puso ko. Babalik ako ng Pilipinas. Sa kinita kong ipon, hindi kaginhawaan ang naisip ko pag-uwi. Para malaman kung bakit tumatawid si Mama sa EDSA gabi-gabi. Kahit tulog naman siya sa kama ayon kay Bunso.
Miss Kate, ilang linggo lang matapos ang huling tawag ni Bunso, nagpaalam ako sa amo ko. Nagkunwari akong may emergency sa pamilya. Hindi ako nagdetalye. Basta lang ako nag-book ng flight, dalang maliit na maleta at ilang libong pisong ipon. Pagdating sa NAIA, nandun si Bunso. Naka-jeans at shirt. Payat pero nakangiti. Ate, dito! Salamat sa pagsundo. Kamusta si Mama? Okay naman, pero minsan, iba talaga ate. Habang nasa taxi, pinilit kong tanungin ang diretsuhan. Ano bang ibig mo sabihin na iba? Natutulala o naglalakad? Ate, may mga kapitbahay na nagsasabi. Nakikita raw si Mama tumatawid sa EDSA tuwing hating gabi. Pero andun siya sa higaan, tulog, nasa bahay. Kaya ayoko na rin ikwento dati. Baka isipin mong nag-iimbento lang ako. Hindi. Nanaginip nga ako nun sa Qatar pa lang. Napatingin si Bunso, nagulat. Doon niya lang na-realize na matagal ko na rin nararamdaman ito. Pagdating sa bahay, bumungad agad si Mama. Payat na siya kaysa dati. Pero buhay ang mata. Niyakap niya ako. Anak, salamat. Umuwi ka. Ma, miss na kita. Nag-usap kami hanggang 2:00. Tapos nakatulog kami sa sala. Magkatabi. Akala ko tapos na ang kaba. Pero 3:00 ng madaling araw. Nagising ako. Walang tao sa tabi ko. Nakabukas ang pintuan. Lumabas ako. At doon ko siya nakita. Si Mama tumatawid sa EDSA. Tuloy-tuloy lang siya. Walang pakialam sa mga dumaraang jeep at bus na parang hindi siya nakikita. Sumigaw ako. Ma! Tumakbo ako. Hinabol ko siya. Umabot ako sa kabilang gilid. Pero nang hawakan ko siya, hangin lang ang natanggap ng braso ko. Paglingon ko, wala siya. Pag-uwi ko sa bahay, nakahiga ulit siya sa kama, tulog, parang walang nangyari. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay. Hilda, mo titinanong mo? Naiya kaming sabihin. Pero totoo anak, ilang gabi na naming nakikita ang nanay mo. Tumatawid sa flyover. Yung iba, sabi nga, muntik na mabundol ng bus. Pero, nasa bahay lang siya. Maka may umiila sa kanya. Iha, hindi normal yan. Kinagabihan, kinausap ko siya habang nag-aalmusal kami ng tinapay at kape. Ma, may naalala ka bang parang naglalakad ka sa labas? Wala, anak. Pero parati kong napapanaginipan na tumatawid ako. Sa may EDSA, may ilaw, ang daming tao. Pero walang nakakarinig. Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, anak. Pero parang may tumatawag. Miss Kate, doon ko tuluyang naintindihan, hindi ordinaryo ang nangyayari. Hindi rin simpleng sakit o pagtanda. May humihila sa kaluluwa ng nanay ko. At kung hindi ako kikilos, baka tuluyan na siyang mawala. Miss Kate, akala ko isang gabi lang yung nakita kong tumatawid si Mama sa EDSA. Pero hindi pala. Paulit-ulit, lalo pang lumalala. Isang hapon, bumaba ako sa sari-sari store sa kanto. Naroon si Mang Lito, jeepney driver na kapitbahay. Nilapitan niya ako. Hilda, nandito ka na pala. Buti na lang.
May ibabalita ako sa iyo pero huwag mong ikakagulat ha. Ano po yon? Kagabi, mga pasado 2:00 na. May jeep ako minamaneho. May nakita akong babaeng tumatawid sa gitna ng EDSA, yung malapit sa flyover. Hawak ang bag. Hindi umiwas kahit sa may bus. Ano pong itsura? Matanda, mapayat at nakaputing blouse. Hilda, kamukhang kamukha ng nanay mo. Pero nasa bahay po siya. Tulog. Anak, hindi lang ako. May isa pang driver na muntik sumalpok sa kanya. Sabi nila, parang multo. Pero ako, sigurado ako, nanay mo yun. Sa bahay, kinausap ko si Bunso at si Ate Nene, ang panganay naming kasama ni Mama. Nakikita raw si Mama sa EDSA. Hindi lang ako nagsasabi. Minsan nakita ko rin. Dumaan ako pa uwi galing trabaho. May babaeng tumatawid, nakaputing blouse, nakatitig sa akin. Pero wala ang mata. Parang butas. Ate, baka totoo nga lumalakad si Mama sa panaginip. Hindi siya gumigising, tapos lumalabas ang kaluluwa niya. Lumingon kami kay Mama na nasa upuan. Tahimik na naglalagay ng tinapay sa supot. Bakit ang tahimik niyo? Wala, Ma. Nag-uusap lang. Nagbantay ako. Eksaktong 12:40 a.m. Bumangon si Mama. Tulog ang muka, nakapikit pa rin, pero nakalakad palabas ng bahay. Sinundan ko. Pagdating namin sa flyover, doon ko siya nakita, tumatawid sa EDSA. Ngayon, mas malinaw. Sa bawat yabag niya, dumaraan ang bus at jeep, pero parang wala siyang pakialam. Hindi siya tinatamaan, pero malinaw na naroon siya sa gitna ng kalsada. Mama! Tigil na! Hinabol ko siya. Sa gitna ng EDSA, inabot ko ang braso niya. Nadakma ko ito. Pero malamig, matigas. Parang humahawak ako sa isang taong naglalakad habang tulog. Nang igalaw ko siya, tumingin siya sa akin ng dahan-dahan. Nakapikit pa rin, pero ramdam ko ang bigat ng katawan niya. Ma! Gising, Ma! Halos mabundol kami. Hinila ko siya pabalik sa bangketa. Napaupo kami sa gilid. Hingal na hingal ako. Si Mama, nakaupo lang. Tulog pa rin ang itsura. Wala siyang kaalam-alam. Pag uwi namin, nahiga siya sa kama. Tahimik, parang walang nangyari. Hindi ko na kaya ang bigat. Halos gabi-gabi, inuulit niya ang paglalakad habang tulog. Natatakot ako na isang araw baka hindi ko na siya maabutan. Kaya lumapit ulit ako kay Mang Efren, ang albularyo. Mang Efren, ano nangyayari kay Mama? Bakit siya naglalakad sa EDSA kahit tulog? Bakit parang wala siyang kaluluwa? Ay, anak, hindi siya nawawala. Pero may humihila sa kanya. May isang paghahandog na ginawa at tila siya ang napiling kapalit. Paghahandog? Oo, Iha. Madalas nangyayari ito sa mga naiwan sa Pilipinas. Ang alay ay hindi palaging buhay agad. Minsan, kaluluwa muna ang kinakain. Unti-unting inuubos hanggang tuluyang mawala ang lakas. Pero, sinong gagawa nun? Ikaw lang ang makakasagot, anak. Sino ang kasama mo ron sa abroad? Sino nag-anyaya sa iyo sa dasal na may kapalit? Doon, bumalik sa isip ko ang mga mukha ni Rowena at Cora. Ang mga salita ni Rowenang, "Kung may makita ka man sa EDSA, huwag mo nang lapitan." Parang kumirot ang sikmura ko.
Nagkataon nakabalik din sa Pilipinas si Rowena at Cora. Nakita ko sila sa isang maliit na reunion ng mga OFW sa Quezon City. Doon ako nakipagkita. Nanginginig ang tuhod pero buo ang loob. Rowena, Cora, may tanong ako. Diretsuhin niyo ako. Ano yun, Hilda? Si Mama. Bakit siya ang hinihila? Bakit siya parang ginagawang alay? Hilda, huwag mo kami idamay. Huwag niyo akong gawing tanga. Kasama ko kayo sa flat. Kayo ang nag-imbita. Sinabi ko naman lahat may kapalit. Kung tumanggi ka, may ibang kukunin. At sino pa ba ang pinakamalapit sa'yo, kundi ang nanay mo? So, alam niyo? Alam namin. Pero Hilda, wala na tayong magagawa. Gumaan ang buhay namin dahil doon. May bayad, tanggapin mo na lang. Hindi ko matatanggap na nanay ko ang pinagbabayad nyo. Kung hindi siya, baka ikaw ang kinuha. Isipin mo na lang na inilihis ng kapalaran. Tumayo ako, nanginginig ang kamay ko, pero hindi ko na kinaya ang makita silang parang walang kasalanan. Bumalik ako kay Mang Efren kinagabihan. Mang Efren, may paraan pa bang mailigtas si Mama? Kahit ilang araw lang, kahit saglit makausap ko siya ng buo? May paraan, Iha. Pero lubhang delikado. Kailangan mo siyang sabayan sa pagtawid at dun mo siya tatawagin. Kung matibay ang tali ng pagmamahal mo, babalik rin ang kamalayan niya. Pero tandaan mo, anak, maikli lang ang panahon. Ang sinisira, hindi na basta na ibabalik. Kung mabawi mo man, baka hindi na magtagal. Miss Kate, dumating ang gabing sinabi ni Mang Efren na dapat kong sabayan si Mama. Ang huling pagkakataon. Kasama ko si Mang Efren at si Bunso. 12:00 pa lang ng gabi, naglatag si Mang Efren ng asin at kandila sa gilid ng flyover. Hilda, pag lumakad siya, huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari, kapag naramdaman mong bumibigat, tawagin mo siya sa pangalan. Ilapit mo ang mga alaala ng pagmamahal mo. Yun lang ang panlaban. Humigpit ang hawak ko sa rosaryo. Tumulo ang pawis ko kahit malamig ang hangin. Eksaktong 12:47 a.m. Bumangon si Mama mula sa kama. Tulog pa rin ang muka at nagsimulang maglakad palabas. Sinundan ko siya, yakap ng kaba. Pumasok siya sa gitna ng EDSA. Sumunod ako. Ma, ako to, si Hilda. Huwag ka nga alis. Hinawakan ko ang braso niya, pero mabigat. Parang may humihila sa kanya palayo. Ma, naalala mo ba? Ako yung anak mong pasaway na laging nagpupuyat. Ako yung umiiyak nung graduation dahil wala akong lipstick. Tapos nilagyan mo ako ng pulang lapis para magmukhang may kulay. Ma, ako to. Huwag kang sumama. Unti-unting bumagal ang lakad niya. Namilipit ang mukha niya, parang nahihirapan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Hilda? Anak? Oo, Ma. Ako to. Bumalik ka. Uwi na tayo. Parang biglang bumigay ang katawan niya. Bumagsak siya sa braso ko. Hindi na siya tumawid. Nakayakap na siya sa akin. Kinabukasan, gising si Mama. Mahina pero malinaw ang isip. Anak, para akong naligaw. Ang haba ng kasadang nilalakad ko. Walang katapusan. Ma, pasensya na.
Ako ang dahilan. Ako ang may kasalanan. Hindi anak. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Bumalik ang konting sigla niya. Tumatawa pa nga siya minsan, kumakain ng lugaw, nakikipagkwentuhan kay Bunso at Ate Nene. Pero alam naming lahat, mahina na ang katawan niya. Isang linggo naming inalagaan si Mama. Lahat kami, binabantayan siya. Si Ate Nene, tinutulungan siyang magsuklay. Si Bunso, laging nagkukwento ng mga biro para mapangiti siya. Ako, hawak laging kamay niya habang natutulog. Sa mga gabing iyon, hindi na siya naglalakad. Hindi na rin siya tumatawid. Tahimik, payapa. Hilda, salamat at umuwi ka. Kung hindi, baka hanggang ngayon, lakad pa rin ako ng lakad. Ma, sorry talaga. Kung pwede lang akong ipalit. Hindi mo kailangan magsisi. Ganyan talaga ang buhay. Ang mahalaga, hindi mo ako pinabayaan sa huli. At isang umaga, Miss Kate, hindi na siya nagising. Tahimik, payapa, walang sakit, walang kaba. Bumalik ako sa Qatar, pero hindi na ako sumasama kina Rowena o Cora. Putol na ang lahat ng ugnayan. Trabaho lang, tulog, tawag sa pamilya. Sa gilid ng kama ko rito, may maliit na altar, larawan ni Mama, rosaryo at isang kandila. Bawat gabi, bago matulog, sinisindihan ko iyon. Hindi para humingi ng yaman, hindi para sa ginhawa, kundi para ipaalala sa sarili ko na hindi ko na muling ipagpapalit ang mahal ko para sa kahit anong kapalit. Miss Kate, mga kaisip, natutunan ko lahat ng bagay na mabilis, lahat ng kaginhawaan na parang ibinibigay lang sa'yo, may kabayaran. At madalas, hindi perang hinihingi, kundi kaluluwa ng taong mahal mo. Kung may makita kayong tumatawid sa EDSA sa gitna ng gabi, walang pakialam sa sasakyan, nakapikit pero naglalakad, isipin niyong baka may isang Hilda na katulad ko, pilit na hinahabol ang mahal niya bago tuluyang mawala. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.